Taon-taon mahigit 200,000 katao ang na-hospital dahil sa food poisoning at 10,000 sa kanila ang namamatay. Ayon sa mga internasyonal na ulat, marami sa mga kasong ito ay direktang naugnay sa mga pagkaing inaangkat mula sa China. Ang gumugulo sa isipan ko ay ang katotohanan ng parami ang pagkaing ito na pumapasok sa ating bansa. Karamihan sa mga tao ay bumibili at kumakain nito araw-araw nang hindi alam ang pinsalang dala nito. Isipin ninyo na lang bukas habang nakaupo sa hapakainan kasama ang inyong maapo ang isang pirasong isda, isang mangkok nga sabaw o isang basong juice na mukhang ligtas ay maring naglalaman ng mga nakalalasong kemikal. At makalipas lang ang ilang taon, maaari itong mag-iwan ng hindi inaasahang sakit tulad ng paghina ng atay pinsala sa bato at maging kanser. Alam nating lahat na habang tayo'y nakakaedad humihina ang ating katawan, ngunit bakit natin isusugal ang ating kalusugan at buhay? Bakit natin papahirapan ang ating sarili sa pagkain na mga produktong muhang mura, pero sa huli ay nagiging pinakamahal na pagkain sa mundo? Ako po si Dr. Anderstan. Mahigit 35 taon na akong nagtatrabaho bilang isang doktor at personal kong nagamot ang napakaraming matatandang pasyente. Hindi mabilang na beses na akong nakakita ng mga pasyenteng naging pabigat sa kanilang mga anak dahil sa food poisoning. Kung ayaw ninyong masira ang inyong kalusugan, hinihiling ko na panorin ninyo ang buong video na ito hanggang dulo. Ipapaliwanag ko sa inyo ang 10 pagkain na inangkat mula sa China na hindi natin dapat kainin kahit ibigay pa itong libre. May hinala ba kayo kung gaano ang gaito na, kasi siguro ako na kahit 3 sa gaito ay nasa inyong kusina na. Huwag palampasin ito. Sa sandaling marinig ninyo ang tungkol sa unang pagkain, baka hindi na ninyo gustuhin kainin ito muli. Kung naduda na kayo na mapanganib ang mga pagkain galing China, mag-iwan ng komento at samahan ako sa pag-alam sa listahang ito. Magsisimula tayo sa ika-10. Ito ay ang prutas at fruit juice. Marahil ay marami na kayong narinig tungkol sa mga bitamina na nasa mansanas pakwan o mga tropical na prutas. Ngunit hindi marami ang nakakaalam na kapag ang mga mukhang malusok na pagkain ito ay inangkat mula sa China, maari itong maging lason na pumapasok sa ating katawan. Sa isang pagsusuri sa 100 boteng apple juice na inangkat mula sa China, umaabot sa 30 bote ang natakpuang may arsenic na lampas sa pinapayagang pamantayan. Ibig sabihin, isa sa bawat 3 bote ay naglalaman ng lason at direktang ipinapasok ninyo ito sa inyong tiyan, dugo, ate at bato. Tanang-tanda ko pa ang kwento ng isang lola na higit 65 taong gulang mula sa Cebu. Palagi niyang inalagaan ang kanyang dieta at araw-araw siyang uminom ng apple juice na inangkat mula sa China dahil naniniwala siyang nabibigay itong bitamina at nakakatulong sa panunaw. Sa una, pakiramdam niya ay bumubuti ang kanyang kalusugan, ngunit makalipas lamang ang ilang taon, unti-unting humina ang kanyang katawan. Namutla ang kanyang balat, madalas siyang nahihilo at laging pagod. Pagpunta niya sa ospital, na diagnose siyang may heavy metal poisoning. Ang dahilan ay walang iba kundi ang apple juice na araw-araw niyang pinakakatiwalaan at iniinom. Bakit napakadelikado nga prutas at juice mula sa China dahil sa proseso ng pagtatanim, labis na gumagamit ang magsasaka ng pestisidyo na may arsenic. Ang arsenic ay isang nakalalasong sangkap na kinilala ng WHO bilang sanhing kanser. Hindi nawawala ang pestisidyo kahit mahinok na ang prutas, nanunuot ito ng malalim sa laman nito. Kapag ginawang juice, ang kemikal na ito ay natutunaw at direktang pumapasok sa katawan. Ang malaking problema ay hindi ganap na nailalabas ng katawan ng tawang arsenic o iba pang heavy metals. Unti-unti itong naipon sa atay, bato at buto, at pagkalipas ng ilang taon nagiging mapanganib na malalang sakit tulad ng paghina ng atay, kidney failure, sakit sa puso at maging cancer.
Maring isipin ninyo na ayos lang uminom ng paunti-unti araw-araw, ngunit tandaan ang paunti-unting iyon na inuulit ng libu-libong beses ay ang pangunahing dahilan kung bakit unti-unting nasisira ang inyong kalusugan. Paano ninyo makikilala ang mga prutas at juice na ito? Karaniwan ang mga produktong inangkat mula sa China ay may mga nakasulat na simplified Chinese characters o ang katagang made in PRC, People's Republic of China. Ang presyo nito ay dihama na mas mura kumpara sa mga lokal na produkto sa Pilipinas, at ang labis na kamurahan na ito ay isang senyales na dapat pagdudahan. Para sa mga sariwang prutas, ang balat ay masyadong makintab at ang kulay ay artificial na pantay, ngunit kapag kinagat mo, matabang ang lasa at walang natural na amoy. Ang mainangkat na nakaboteng juice ay may napakahabang expiration date, minsan higit sa 1 taon, na nangahulugang gumamit sila ng malakas na preservatives. Sa ilang bote pagbukas mo ng takip sa halip na natural at sariwang amoy ng prutas, makakaamoy ka ng medyo matapang at kakaibang amoy. Lahat ng senyales na ito ay magababala. Ang solusyon ay simple, inirekomenda ko na bumili lamang kayo ng mga lokal na prutas at juice. Piliin lalo na ang produktong may GAP certification o organic certification. Kung gusto ninyong uminom ng juice, pinakamabuti na bumili ng sariwang prutas at kayo mismo ang mag-blend nito sa bahay. Sa ganitong paraan, makasiguro kayo sa pinanggalingan nito at masisiyan pa kayo sa tunay na lasang prutas. Ang isang basong juice na ginawa ninyo mismo ay makakapagligtas sa inyo mula sa mga dekadang pagpapagamot sa ospital. Ngayon dumako tayo sa ika-9 na pagkain. Ito ay ang mga freshwater fish at ipon tulad ng tilapia at bangus. May kwento ako tungkol kay Mang Pedro, 71 taong gulang mula sa Davao. Mahilig siya sa sabaw ng isda, kaya halos araw-araw siyang bumibili ng murang inangkat na frozen fish sa palengke. Noong una, inisip niya na maganda ito sa kalusugan bilang pandagdag ng protina. Ngunit makalipas ang 1 taon, biglang lumala ang kanyang kalusugan. Nakaramdam siyang matinding pagod na manas ang kanyang katawan at sa huli ay na-hospital at kinailangang ma-dialysis. Base sa pagsusuri, malubhang nasira ang kanyang bato dahil sa labis na pagkonsumo ng antibiotics at chemical na naiwan sa isda. Hindi makapaniwala si Mang Pedro at lubos siyang nabigla. Ang pagkaing lagi niyang kinakain ay isa palang patagong pumapatay na nakbabanta sa kanyang kalusugan. Ang hindi inaasahan ng marami ay ang karamihan sa mga inaalagang isda at hipon sa China ay hindi lumalaki sa malinis at natural na kapaligiran tulad ng iniisip natin. Libu-libong isda ang siksikan sa makikipot at maruruming palaisdaan at ang tubig dun ay may halong basura at pangindustriyang kemikal. Sa ganitong kapaligiran, kung hindi gagamit ng gamot, mamamatay ng maramihan ang isda at hipon. Kaya naman walang habas silang nagtuturok ng matatapang na antibiotics tulad ng chloramphenicol o enrofloxacin. Ang mga gamot na ito ay matagal nang ipinagbabawal na gamitin sa mga tao dahil sa mga side effect nito. Maari itong makdulot ng pagkasira ng atay bato at magpataas pa ang panganib ng kanser. Ngunit ang sangkap na ito ay nananatili pa rin sa mga murang inangkat na seafood. Baka isipin ninyo na kumakain kayo ng 1 mangkok ng isda para makakuha ng protina at maging malusog. Ngunit ang katotohanan, ang 1 pirasong isda o 1 hipon na iyon ay pumapasok sa inyong katawan na parang 1 tabletang puno na kalalasong antibiotics. Hindi nakikita ang protina habang ang inyong atay at bato ay napapagod araw at gabi sa pagsasala nga lason. Maring ayos lang kung minsan ninyo lang kakainin, ngunit kung patuloy ninyo itong kakainin sa loop ng maraming taon, para na rin kayong nakalaga ng sakit sa ibabaw ang inyong hapagkainan. Paano ninyo ito makikilala? Kailangan ninyong suriing mabuti. Ang hipon na inangkat mula sa China ay karaniwang may balat na masyadong makintab, maganda tingnan, ngunit hindi natural
Kung amuyin ninyo, wala itong banayat na amoy ngang sariwang seafood sa halip ay may matapang at nakakapasong amoy na parang kemikal. Ganito rin ang murang inangkat na frozen fish. Ang kulay nito ay may pakabo na nakakapagtaka o kaya ay madilim na pula at kapag dinefrost nagiging malambot ang laman at nawawala ang sariwang amoy ng dagat. Kung tunay na isdang dagat ito, dapat ay may banayat na alat ng dagat ngunit ang mga inaalagang isda na kontaminado ng kemikal ay walang ganong lasa at amoy. Ano ang solusyon? Malinaw ang sagot. Pumili ni isda at aipong namay MSSS certification o katumbas na kalidad. Ito ay isang internasyonal na kinikilalang pamantayan para sa sustainable eligtas na seafood. Kung maari unahing piliin ang sariwang lokal na isda ng Pilipinas o pumili ng mga produktong inangkat mula sa mga bansang may mahigpit na pamamahala sa kapaligiran ng palaisdaan at proseso ng paggawa. Kahit na magbayad kayo ng kaunti pa kapalit naman nito ay isang masustansyang habakainan sa halip na gawing basurahan na kemikal ang inyong katawan. Ang dalapan na pagkain mula sa China na hindi ninyo dapat kainin ay ang magadalata canned goods. Ang resultang isang investigasyon sa Australia ay gumulat sa maraming tao. Iba-ibang uri ng delata na inangkat mula sa China ang natakbuang naglalaman ng mga nakapipinsalang sangkap na higit sa 200 beses na mas mataas sa pinapayagang pamantayan. Isipin ninyo ito, kung ang safety standards ay nagpapahintulot lamang ng isang pata ng lason, ang delatang iyon ay naglalaman ng isang buong baso nito. Kung gayon ang kinakain natin ay hindi napakain kundi lason na mayos na nakabalot, hindi ba may narinig akong kuwento tungkol sa isang pamilya sa Maynila? Para makatipid sa gastusin, madalas silang bumibili at kumakain ng murang inangkat na delatang karne. Ang pagkain na mukhang maginhawa at ligtas ay nawi sa isang bangungot. Matapos nilang kainin ito ng ilang linggong, sunod-sunod, ang tatlong miyembro ng pamilya ay na-ospital dahil sa food poisoning. Ang tatay ay nakaranas ng matinding pananakit ng ulo at panginginik ng kamay at pa. Ang nanay ay na-diagnose na may kidney failure at ang anak ay patuloy na nagsusuka at nakaramdam ng labis na pagod. Maring sinabi ng doktor ang dahilan ay ang mababang kalidad ng delatang kinain nila. Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng lata na iyon na mukhang hindi mapanganib? Sa katunayan, sa proseso ng paggawa, ang heavy metals mula sa lata ay maring humalo sa pagkain. Lalo na kung hindi maayos ang proseso ng paggawa, mas nagiging malala ito. Bukod pa rito, nagdaragdag sila ng iba't ibang food additives at preservatives para mapahaba ang expiration date. Ang masangkap na ito ay hindi lamang sumisira sa atay at bato kundi maari ring magparalisa sa nervous system dahilan upang unti-anting mawala ang kakayahang gumalaw at humina ang memorya. May nagsabi nga ang pagkain ng isang lata nga mababang kalidad na delata ay parang paglunok ngang lason na mabagal umepekto. Paano ninyo ito makikilala? Ang mainangkat na delata mula sa China ay karaniwang hindi malinaw na ipinapakita ang masangkap at bansang pinagmulan nito. Ang pekprint sa balot ay pangit at ang expiration date ay malabo o madaling mabura. Minsan may mga maling spelling pa na halos hindi nangyayari sa mga mapakakatiwalaang brand. Ang solusyon dito ay napakasimple ngunit napakalaga. Layuan ang mga murang inangkat na delata lalo na yung hindi malinaw kung saan galing. Kung kailangan ninyo talaga pumili ng mapakakatiwalaang lokal na brand o mga produktong inangkat mula sa marehiyong may maipit na regulasyon sa kalitasan ng pagkain. Ang panandaliang pagtitipid sa pera ay hinding-hindi makakapagbayad sa mahabang panahon na gugulin ninyo sa mga ospital. Ang ika-7 ay ang mga processed meat o na prosesong karne. Baka iniisip ninyo na totoong karne ang kinakain ninyo ngayon, ngunit sa totoo lang ang natutunaw sa inyong bibig ay isang pinahalong artificial flavorings at mga kemikal. Maaring mahirap paniwalaan ngunit ito ang katotohanan ng maraming na prosesong karne na inaangkat mula sa China.
Si Mang Jose, 74 taong gulang mula sa Quezon City, ay paborito ang frozen meat dahil mura ito at madaling lutuin. Sa loob ng 2 taon, ito ang kinakain niya sa halos lahat ng kanyang pagkain. Nung una akala niya ay nagiging maluso siya at naniwala pa siyang nakaroon siya na mas maraming enerhiya dahil sa daming ang karneng kinakain niya. Ngunit mabilis na lumala ang kanyang kalusugan. Nagsimulang masira ang kanyang ate at patuloy na naipon ang pagod sa kanyang katawan. Nang magpa-check up siya sa ospital, ganito ang sinabi ng doktor na lason siya dahil sa sobrang daming ang additive at chemical sa mga naprosesong pagkain. Bakit nangyayari ito sa mga pabrika ng karne sa China sa halip na gumamit ng dekalidad na karne, madalas nilang hinahalo ang mamurang sangkap? Pagkatapos para maglasang totoong karne, gumagamit sila ng flavorings, artificial colorings at preservatives na higit pa sa itinagdang limitasyon. Bukod pa rito, dahil hindi garantisado ang kalinisan sa prosesong produksyon, ilang beses na mas mataas ang panganib na makontamina itong bakterya. Ang karne na dapat sana ay mapagkukunan, nege nutrisyon, sa kasong ito ay nagiging malaking pabigat sa atay, bato at immune system. Kung titingnan ninyo ng mabuti, ang murang inangkat na frozen meat ay karaniwang may dinatural at matingkat na kulay pula o kaya naman ay kulay abo at hindi mukhang natural. Kapag dinefrost ang amoy nito ay hindi amoy ng sariwang karne kundi isang matapang at kemikal na amoy. Ito ang pinakasiguradong paraan para makilala ito. Ano ang solusyon? Inire-rekomenda ko na palagi kayong pumili ng sariwang karne na may HACCP o NMIS certification. Ito ay karneng sumailalim sa mahigpit na pagsusuri para sa kalinisan at kaligtasan sa pagkain. Ang pinakamagandang pagpipilian ay ang mga lokal na karne sa Pilipinas o karneng inangkat mula sa mga bansang may mahigpit na sistema ng pamamahala tulad ng US, Australia o Europa. Maaring medyo mas mahal ito, ngunit kapalit nito ay kaligtasan at pangmatagalang kalusugan. Kung kapalit ng isang masarap na pagkain ay ang habang-buhay na pakikipaglaban sa sakit, tiyak na hindi iyon matalinong desisyon. Ang nam ay gatas at nga produkto ng paggawa ng gatas. Isa sa pinakamalaking iskandalo sa pagkain sa mundo ay ang kaso ng gatas na may melamina na nangyari sa China. Daan-daang libong sanggol ang nabiktima at dos-dosan ng sanggol ang namatay. Ang insidenteng ito ay gumulat sa buong mundo. Maaari ninyo itong i-search para makita ang mas maraming impormasyon. Hindi ko malilimutan ang isang kaso sa Iloilo. Para makatipid, bumili ang magulang ng murang inangkat na formula milk at naniwalang ang nutrisyon nito ay walang pinakaiba sa mga lokal na produkto. Ngunit pakalipas ngang 6 na buwan, ang sanggol ay patuloy na umiyak, nasasaktan kapag umihi at unti-unting nanghina. Ang resulta ng pagsusuri sa ospital ay nakakagulat. May nakitang nga bato na dulot ng melamina sa bato ng sanggol. Lumuluha ang ina habang sinasabi sa doktor, "Gusto ko lang namang maging malusok ang aking anak. Hindi ko inakalang ang gatas pa ang mananakit sa kanya." Bakit ba nilagyan ng melamina ang gatas? Sa totoo lang, ang melamina ay isang pang-industriyang kemikal na ginagamit sa paggawa ng plastic, plywood at pandikit. Ngunit dahil sa kasakiman hinaluan ng ilang manufacturer ng melamina ang gatas para madaya, ang resulta ng inspeksyon, artificial na pinapataas ng melamine ang level ng protina sa mga laboratorio para makmukhang masustansyang produkto, ngunit ang katotohanan hindi ito natutunaw ng katawan ng tao, lalo na ng mga sanggol. Dumidirekta ang melamine sa bato at puso, lumilihang mabato at nagiging saningang kidney failure, pagkasirang organo at maraming komplikasyon. Sa madaling salita, ang isang kutsarang gatas na may melamine ay katumbas ng direktang pagpapakain ng pulbos ng pang-industriyang plastik. Ang mas nakakatakot pa, hindi agad lumalabas ang pinsala nito. Araw-araw na lumalaki ang bata, ngunit palihim na kumakalat ang sakit sa loob ng katawan at kadalasan huli na kapag natuklasan ito. Ito ang dahilan kung bakit napakalala ng epekto ng melamine milk scandal. At tandaan ninyo, ang problemang ito ay hindi
lamang nakakapekto sa mga bata. Kahit ang nga matatanda at nakatatanda na umiinom ng gatas o kumakain ng dairy products na kontaminado ang malamay ng mahabang panahon ay nakakaranas ng matinding pinsala sa atay at bato paginan ng immune system at mas maikling buhay. Kaya dapat ninyong ipaalam ito sa inyong nga anak at apo. Paano ninyo ito makikilala ang formula milk na inangkat mula sa China ay karaniwang puro simplified Chinese characters ang nakasulat sa packaging at hindi nakalista ng detalyado ang mga nutritional facts. Ang presyo nito ay napakamura para maging totu at minsan pati ang expiration date ay malabo ang pagka-print. Ito ay isang babalang senyales na hindi dapat palampasin. Ano ang solusyon? Ang sagot ay napakalinaw. Huwa na huwa gumamit ng formula milk o dairy products na inangkat mula sa China. Para sa mga nakatatanda kung kailangan ninyo ng karagdagang nutrisyon, dapat kayong pumili ng maproduktong lokal o maproduktong inangkat mula sa mga lugar na may mahigpit na kontrol sa kaligtasan ng pagkain. Kahit mas mahal ito, ng kaunti ito ang presyong dapat bayaran para protektahan ang inyong kaligtasan at ng inyong pamilya. Hindi nabibili ng para ang kalusugan kaya huwag ninyong hayaang mawi sa pangmatagalang trahedya ang panandaliang pagtitipid. Ang 5 ay ang pickled cabbage o kimchi. Nakilala ko ang isang 69 anyos na lola mula sa Bacolod. Mahilig siya sa kimchi ngunit para makatipid bumili siya at kumain ng murang inangkat na kimchi. Pagkatapos, niya itong kainin sa loob ng isang buong taon madalas nakaramdam ng kabak ang lola at nagsimulang dumanas ng problema sa panunaw. Base sa pagsusuri na diagnosis siya ang early stage colon cancer at isa sa pangunahing dahilan ay ang nakalalasong kemikal sa inangkat na kimchi na araw-araw niyang kinakain. Nasaan ang panganib sa proseso ng paggawa ang marepolyo mula sa China ay madalas ibabat sa formalin solution. Ang formalin ay isang kemikal na ginagamit sa pagpapreserba ng bangkay. Ginagawa nitong mukhang sariwa ang magulay sa hindi natural na mahabang panahon. Ngunit kapag pumasok ito sa katawan tao sinisira nito ang lining, ning bituka pinapahina ang atay at bato at sa huli ay maaring magdulot ng cancer. Ang inakala ninyong malusok na side dish ay maari palang isang lason na paunti-anting pumapasok sa bawat kain ninyo. Paano ito makikilala kung ang pickled cabbage ay may masyadong matingkat at makintap na kulay, hindi nasisira o hindi umasim kahit ilang araw na ang lumipas at walang natural na amoy na fermentation, halos sigurado na may halong kemikal ang produktong iyon. Ang solusyon ay napakasimple. Kumain lamang ang kimchi o burong gulay na kayo mismo ang gumawa o mga produkto mula sa mapagkakatiwala ang lokal na brand. Kung makakita kayo murang inangkat na kimchi, mas mabuting huwag na itong hawakan. Ang isang ligtas na platitong kimchi ay magpoprotekta sa inyong kalusugan habang buhay, ngunit ang isang platitong kontaminado ngang formalin ay maaring bumawi ngang lahat. Ang ikavya ay ang mangga, frozen green peas o gisantes. Sa isang eksperimento na isinagawa ng food safety researchers na tuklasan, nasa loob ng isang pakete ng frozen green peas na inangkat mula sa China may nakahalong nga buti ng plastik na kinulayan ng berde na hindi naman totoong gisant. Isipin ninyo, inakala ninyong bumili kayo ngang masustansyang gulay para sa inyong pamilya, ngunit ang totoo nakuwi kayo ngang halu-halong kemikal at pang-industriyang plastik. Ito ay hindi na lamang kwento-kwento. Talagang nangyari ito at ibinunya ng internasyonal na media. Naalala ko ang kwento ni Lola Maria higit 70 taong gulang mula sa Makati. Madalas siyang bumibili ng frozen green peas para ihalo sa kanyang lugaw dahil inisip niya na madali itong gamitin at masustansya.
Ngunit makalipas lamang ang ilang buwang patuloy, napakain nito nagsimulang sumama ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Hindi siya matunawan at nakaranas ng sakit ng tiyan pagkatapos ng bawat kain. Ipinasuringan niyang ang natirang gisantes at nakakagulat ang lumabas na resulta. Ang gisantes ay pinaputi hinaluan ng artipisyal na kulay at naglalaman pa nga nakalalasong preservatives. Ang isang mangkok ng lugaw na dapat sana ay pampainit at nakakabusok ay naging lason na sumisira sa katawan araw-araw. Bakit napakadelikado nga maliliit na gisantes na ito sa proseso ng paggawa ang gisantes ay madalas ibinababad sa pampaputi para maging makintap ang labas at pagkatapos ay kinukulayan para maging pantay ang kulay. Bilang resulta, nawawala ang orihinal na natural na lasa at tamis nito at nagiging bukol ng kemikal na pinipilit tunawin ng tiyan. Kung kakainin ng matagal, maari itong magdulot ng sakit sa tiyan pagkasirangang. At ay hindi pa katunaw ng pakain at magpataas ang panganib ng colon cancer. Ang mga gisantes na likas na mayaman sa fiber at maganda sa kalusugan kapag naging peking gisantes ay nagiging parang lasong mabagal kumalat. Paano ninyo ito makikilala? Kung titingnang mabuti ang ibabaw ang inangkat na gisantes na ito ay masyadong makintap at ang kulay ay tila pantay na pininturahan ng berde. Sa kabilang banda, ang tunay na gisantes ay hindi pantay ang kulay na may halong mapusyaw at madilim na berde. Kahit pinakuluan na halos walang amoy ng tunay na gisantes ang mga pekeng ito, sa halip may banayad at kakaibang amoy na lumalabas. Ito ay isang malinaw na babala. Ang solusyon ay simple, ngunit nangangailangan ng pag-ingat. Inirerekomenda ko na bumili kayo ng sariwang gisantes na nasa panahon sa mga palengke o mapagkakatiwala ang supermarket sa Pilipinas. Kung kailangan ninyong gumamit ng frozen green peas para sa kaginhawaan, dapat ninyong piliin ang produktong may organic certification, malinaw na label at tiyak na bansang pinakmulan. Ang ating hapakainan ay hindi lamang tungkol sa nutrisyon kundi isang usapin ng kaligtasan na direktang nauunay sa ating pangmatagalang kalusugan. Huwag hayang maging bitak sa kalusugan ang isang mangkok ng lugaw na inaakala ninyong masustansya. Ang ikatlong pagkain na nais kong ibigay bilang babala ay ang asin. Alam ba ninyo kahit ang isang butil ng asin ay maring maglaman ng 12 ng lason? Lalo na kung ito ay pang-industriyang asin na inihalo sa mga kemikal. Mahirap man itong paniwalaan, maraming tao na ang nakbayat ng malaki gamit ang kanilang kalusugan. Si Mang Juan, 67 taong gulang mula sa Laguna ay may high blood pressure. Ilang beses siyang pinayuhan ng doktor na bawasan ang alat at siguraduhing pumili ng malinis na asin. Ngunit para makatipid sa halip na gumamit ng lokal na rock salt o siya salt, gumamit siya ng murang inangkat na asin na karaniwang ibinebenta sa palengke. Noong una inakala niyang pare-pareho lang ang asin kahit saan pa ito galing. Ngunit sa loop lamang ng isang taon naging hindi matatag ang kanyang blood pressure, bumilis ang tibok ng kanyang puso at nagsimulang mamanas ang kanyang katawan. Base sa pagsusuri, ang kanyang katawan ay naipunan ng malaking halaga ng heavy metals tulad ng tingga at mercury na nakmula sa inangkat na asin. Ang kanyang maliit na pagtitipid ang nakpalala sa kanyang sakit. Bakit ito napakadelikado? Karamihan sa asin na inaangkat mula sa China ay hindi talaga asin na kinakain ng tao, kundi na prosesong pang-industriyang asin. Naglalaman ito ng maraming heavy metals at dumi. Kung makukonsumo ng matagal, maari itong makasira sa atay at bato, magpatas ng blood pressure at maging sanhi ng paghina ng nervous system. Sa madaling salita, kapag ang isang ordinaryong pampalasa ay ginawang peke, nagiging isa itong mabagal na lason na sumasama sa inyong dugo sa bawat kain ninyo. Paano ninyo ito makikilala? Ang inangkat na asin na ito ay may hindi pantay na mga butil, maraming maliliit at durok na piraso at may halong dumi. Ang packaging nito ay mahina, pangit ang pagkakaprint at minsan ay hindi man lang nakalagay kung saan ito ginawa. Kung titingnang mabuti,
Ang tunay na asin ay malinaw, transparent at kumikinang ang butil habang ang pekeng asin ay malabo at hindi natural tingnan. Ang solusyon ay napakalinaw. Sa halip na pumili ngang murang at ilegal na ipinapakalat na asin, dapat kayong gumamit ngang malinis at mayaman sa minerals na lokal na asin ngang Pilipinas. Mari rin kayong pumili ngang certified na Himalayan pink salt o natural rock salt. Maring mas mahal ito ng kaunti, ngunit kapalit nito ay kapayapaan ng isip at matatak na kalusugan. Ang isang dakot ng malinis na asin ay maaring maging pundasyon para sa isang malusok at mahabang buhay. Huwag hayaan na ang inyong pagtitipid ngayon ay maging malaking pabigat dahil sa sakit balang araw. Ang ika-2 ay ang toyo. Ayon sa isang internasyonal na ulat ng pagsusuri, 29% ng toyo na inangkat mula sa China ay nagtataglay ng sangkap na tinatawag na 3-MCPD. Ito ay isang compound na ibinukot ng World Health Organization, WHO, bilang isang carcinogen o nakdudulot ng kanser. Ang numerong ito ay hindi lamang isang simpleng estadistika kundi isang babala sa bawat kain ninyo. Isa sa bawat 3 bote ay pinagmumulangang sakit, ngunit lantaran pa rin itong nakadisplay sa merkado. May alam akong kwento tungkol sa isang ginang sa Batangas. Mahigit 60 taon na siyang masipak na naghahanda ng pagkain para sa kanyang pamilya. Ngunit para makatipid, bumili siya at gumamit ng murang inangkat na toyo ng tuloy-tuloy sa loob ng higit 10 taon. Noong una ganito ang inisip niya, hindi ba't pare-pareho lang naman ang toyo, ngunit sa paglipas ng panahon unti-unting humina ang kanyang katawan, nanilaw ang kanyang balat at nawalan siya ng gana sa pagkain. So huli na diagnosis siya sa ospital na may sakit sa atay. Nang suriin ng doktor ang kanyang eating habits, ang inangkat na toyo na ginamit niya ay isa sa mapangunahing dahilan. Ang hapakainan na dapat sana ay pinamumulan ng buhay ay naging daan papatungo sa sakit. Bakit mapanganib ang inangkat na toyong ito? Ang lihim ay nasa murang proseso ng paggawa. Para makatipid sa gastos, gumagamit sila ng chemical catalyst sa halip na natural fermentation. Sa prosesong ito nabubuo ang 3-MCPD na hindi lamang nagdudulot ng kundi sumisira rin sa atay at bato. Hindi masasanay ang katawan ng tao sa ganitong sangkap. Kung matagal na kinokonsumo na ipon ito at nagiging lason at sa huli ay babagsak ang atay dahil sa labis na pasanin. Ang isang pata ng nakapipinsalang toyo ay maaring magmukhang walang epekto, ngunit kung ipon ito sa loob ng ilang dekada, katumbas na rin ito ng dahan-dahang paglason sa sarili. May paraan ba para makilala ito? Ang mainangkat na toyo mula sa China ay karaniwang sobrang alat at kulang sa banayad na amoy. Natural na fermented na toyo, ang expiration date na nakalagay ay hindi natural na mahaba na nangahulugang nilagyan ito ng matapang na preservatives. Kahit makintab ang labas ng bote, pagbukas ng takip, ang amoy nito ay hindi maganda, matapang at nakakasurasok. Malinaw ang solusyon. Siguraduhin pumili ng toyo na ginawa sa Pilipinas, lalo na ang mga produktong may food safety certification, o pumili ng natural fermented na toyo mula sa mga mapakakatiwalaang brand. Maaring mas mahal ang presyo nito, ngunit malalasahan naman ninyo ang malalim at mayamang lasang tunay na fermented soybeans, at higit sa lahat, ligtas ito. Ang hapakainan ay hindi lamang lugar para kumain ng masarap, kundi dapat itong maging gamot na nakpoprotekta sa inyong kalusugan araw-araw. Sa wakas, ang pinakamapanganib na pagkain na gusto kong ibigay bilang babala, ang numero 1 sa mga madalas nating kainin ay ang bawang at kabuta. Hanggang ngayon, marahil naniwala kayong ang bawang at kabuta ay ang pinakamalusok na sangkap sa pagkain. Ngunit kapag inangkat ito mula sa China, nagiging hindi nakikitang panganib ang na ito. Nakilala ko ang isang 75 anyos na lolo mula sa Baguio. Mayroon siyang isang napaka-espesyal na ugali
Sa loob ngang higit 20 taon halos sa bawat pakain may isang platito ngang bawang na binabat sa suka sa kanyang hapak. Naniwala siya na ang pakain ng bawang sa ganitong paraan ay nakpapabuti sa daloy ng dugo at pumipigil sa sakit. Ayos naman ang kalusugan niya noong unang ngunit kamakailan madalas siyang nahihilo tuwing tatayo at naging hindi matatak ang kanyang blood pressure. Dahil sa pag-alala ng kanyang pamilya dinala siya sa ospital. Ang resulta ngang pagsusuri ay napakita na ang kanyang dugo ay puno ngang sinyalis ng pagkalason na naipon sa mahabang panahon. Nang alamin ang dahilan, walang iba kundi ang murang inangkat na bawang mula sa China na palagi niyang binibili at binababat. Napakalinaw ng dahilan. Ang bawang ay isang halaman na may napakalakas na kakayahang sumipsip mula sa kapaligiran. Ibig sabihin kung may chemical sa lupa at tubig o kung nakspray ng pestisidyo ang magsasaka, direktang pumapasok ito sa lupang bawang. Ang nga bawang na tinanimim, sa mga lugar kung saan labis na gumagamit ng mga nakalalasong kemikal ay hindi kailanman ganap na malilinis kahit na hugasan o balatan pa ninyo ang nga ito sa huli unti-unti itong sisipsipin nga ating katawan araw-araw at paklipas ngang panahon na ipon ito sa atay at bato na nagpapahina sa mga function ng ating katawan. Hindi lang bawang kundi pati na rin ang mainangkat na kabuto mula sa China ay may dala ring panganib. Madalas itong kinukulayan o pinapaputi para magmukhang mas pantay at maganda ang kaputihan nito at naglalagay pa ngang peking organic labels para mas madaling may benta. Sa tingin ay puti makintab at pantay-pantay ang hugis ngunit ang toto pinapasok natin ang bukol ang kemikal sa ating katawan. Kung kakainin ito sa mahabang panahon hindi nito papataasin ang inyong resistensya tulad ngang inaakalang marami. Sa halip, papainain nito ang inyong katawan, papagutin ang gusto ang atay at bato at maaari pang magpatas no panganib no kanser. Kung susuring mabuti, sapat na ito para makita ang pagkakaiba. Ang bawang na inangkat mula sa China, karaniwang may malalaking butil at ang balat, hindi natural na maputi at makintab. Maganda nga tingnan ngunit kulang sa matapang na amoy na katangian ng tunay na bawang. Ang mainangkat na kabuti ay masyado ring maputi at artipisyal na pantay ang hitsura ngunit wala itong mayamang amoy ng masariwang kabuti. Ang mga malili na pagkakaibang ito ay ang mga babalang senyales na naghihiwalay sa ligtas na pagkain at nakatagong panganib. Ang solusyon ay simple. Neting mga Pilipino ay ipinakmamalaki ang ating sariling bawang. Sikat ito sa matapang na amoy, masarap na lasa at kalitasan. Ang malokal na kabuti ay iba't iba rin sariwa at may garantisadong kalidad. Kaya piliin ang malokal na produkto o produktong inangkat mula sa mga mapakatiwalaang bansa. At higit sa lahat, huwag magpadala sa nga pagkaing masyadong maganda at masyadong mura dahil sa likod ng panlabas na anyong iyon maaring may nakatagong murang halaga. Nababayaran natin gamit ang ating kalusugan habang buhay. Maaring isipin ninyo na nakatipid kayo ng ilang daang piso nang bumili kayo ng isang bote ng murang toyo o isang paketan ng gisantes. Ngunit alam ba ninyo kung ano talaga ang ibinabayad ninyo? Walang iba kundi ang inyong sariling habangang buhay. Ang ilang daang piso na natipid ninyo ngayon sa supermarket ay maaring bumalik bilang libo-libo o milyon-milyong piso na gastusin sa gamot bukas at ang mas mahalaga, binabawasan nito ang oras ng inyong buhay kung saan maari. Kayong mabuhay ng malusog at malaya. Ang World Health Organization, WHO, ay nagbigay ng maraming babala. Ang mga kemikal tulad ng melamine, tiga, MCPD dioxins at formalin ay hindi lamang nakdudulot ng pansamantalang problema sa panunaw kundi kapag naipon ng matagal, maari itong humantong sa cancer, liver failure at kidney failure. Bukod pa rito, naglabas din ang UN Food and Agriculture Organization, FAO, MA, resulta kanilang pananaliksik na nagsasabing ang nalabing pestisidyo at heavy metals sa mainangkat na produktong agrikultural ay isa sa mapangunahing dahilan nga maalalang sakit sa manakatatanda sa Asya. Ito ay hindi na lamang kwento ng
ibang tao kundi isang katotohanang siyentipikong napatunayan at malinaw na nakikita sa mga estadistika. Ang mga nakababata ay may malulusok pang katawan kaya medyo nakakayanan pang kanilang atay at bato ang ngalason. Nguni para sa inyo, nalampas ang count. Taong gulang na umihina na ang inyong immune system at ang mga organong nag-alis na lazon ay hindi na gumagana tulad ng dati. Ang mga kemikal na paunti-anting pumapasok araw-araw ay naipon sa paglipas ng panahon at dumarating ito bilang isang malaking dago. Noong una ay lumalabas lang ito bilang simpleng sakit ng tiyan o pakahilo, ngunit unti-unti itong nauwi sa masakit na mahirap gamutin. Sa huli, marami ang kinakailangang maospital ng matagal at nawawalan ng kakayahang alagaan ang sarili at nagiging pabigat sa kanilang mga anak. Gusto ba ninyong mabuhay na nakahiga sa kamangang ospital, umasa sa isang kutsara ngang lugaw at isang baso ngang tubig mula sa inyong mga anak? Gusto ba ninyong mapunta sa nursing home dahil lamang sa pagpili ng hindi ligtas na pagkain sa mahabang panahon? Lahat na tao ay natatakot sa ganong sitwasyon dahil kapag nawala ang kalusugan, hindi lang ang sayaengge buhay ang nawawala, kundi ninanakaw rin nito ang kapayapaan engge buong pamilya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga inangkat na pagkain mula sa China ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ninyo. Ito ay hindi lamang simpleng problema sa isang pagkain, kundi isang isyong direktang naunay sa ating kinabukasan, ating dignidad at sa buhay na hindi pabigat sa ating pamilya kahit tayo itumanda na. Ang ating kalusugan ay hindi lang sa atin. Ito ay isang walang katumbas na regalo na may papamana natin sa ating mga anak at apo at isang kayamanan na nabibigay daan sa kanila para magkaroon ng kapayapaan ng isip na makita ang kanilang mga magulang at lolo't lola na lahing malusog, may dignidad at punong enerhiya. Mga kaibigan, ngayong alam na ninyo ang potensyal na panganib mula sa mga murang inangkat na pagkain, ang pinakamahalaga ay kung paano ninyo mapoprotektahan ang inyong sarili. Ang kalusugan kapag nawala ay hindi na mabibili muli, ngunit madali itong mapoprotektahan sa pamamagitan ng simpleng ugali at matalinong pagpili. Unang tuntunin, ipangako sa inyong sarili at palaging tandaan. Huwa na huwa, bibili ng pagkain na hindi malinaw. Ang pinanggalingan malabo ang label o sobrang mura ang presyo. Ang pagkain ay hindi maring ibenta ganun kamura. Sa likod ng mababang presyong iyon ay nakatago ang pestisidyo, preservatives at mapaminsalang additives na unti-unting kumakain sa inyong katawan araw-araw. Pangalawang solusyon ay ang ligtas na pamalit. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga lokal na mapakukunan ng pagkain. Ang gulay, prutas, karne at isda ay maingat na pinamamahalaan. Kapag pumasok kayo sa mapakakatiwalaang malalaking supermarket, unahing piliin ang mga produktong may GAP, HCP o Organic Certification Mark. Ito ay hindi lamang isang piraso ang papel, kundi isang kalasa na nagpoprotekta sa inyong kalusugan. Kung kinakailangan ninyong gumamit ng mga inangka na pagkain, piliin ang mga produkto mula sa mga bansa na may mahigpit na sistema ng pamamahala tulad ng Japan, Europa at US. Isang matalinong habang ang iwasan ang mga produktong mula sa China kung saan maraming iskandalo sa pagkain ang naibunyak na sa buong mundo. Isa pang simpleng paraan ng pag-iwas ay ang siguraduhing hugasan ng mabuti ang lahat ng gulay at prutas bago kainin. Kahit lokal pa ito, maaring may natitirang pestisidyo o alikabok. Ang pinakamadali at pinaka-epektibong paraan ay ibabad ang mga gulay at prutas sa tubig na may asin o baking soda sa loob ng ilang minuto at hugasan itong muli gamit ang malinis na tubig. Sa ganitong paraan, maaari ninyong matanggal sa ilang antas ang mga kemikal na nakadikit sa ibabaw nito. Kapag nagluluto, kung ang balat ay masyadong makintab o mukhang kakaiba, siguraduhing balatan ito. Kung nakabalot na pagkain ito, dapat ninyong maingat na suriin ang label, expiration date at lalo na ang bansang pinakmulan. Iwasan din hanggat maaari ang murang inangkat na
delata o processed foods. Sa loob nga ito maaring may nakatagong halong nga kemikal na napapanggap na pagkain at kinakain ninyo ito nang hindi ninyo namamalayan. Kasing halaga nito ang pagbabago ng inyong nakasanayan sa pamimili. Maraming nakatatanda ang bumibili ng pagkain sa mga maliliit na palengke o murang bilihan sa pag-isip na para makakain lang ang simple. Ngunit sa mga lugar na iyon madaling makalusot ang mga hindi ligtas na inangkat na produkto illegal na ipinapakalat na produkto at mga produktong hindi malinaw ang pinanggalingan. Mas mabuting sanayin ang sarili na bumili sa mga malalaking supermarket o mapagkakatiwalaang eco-friendly specialty stores o gumamit ng mga organic food delivery services. Maaring gumastos kayo ng kaunti pangunit kapalit nito ay ang kapayapaan ng isip at pangmatagalang kalusugan. Matuto rin kayong kilatisin ang pagkain gamit ang inyong mata, ilong at kamay. Kung ang prutas ay masyadong makintab, kung ang seafood ay amoy kemikal, kung ang frozen na karne ay hindi natural na kulay pula, o kung ang butil ay may halong kakaibang butil, lahat ng ito ay mababalang senyales. Maaring hindi kayo sanay sa simula, ngunit kung maingat ninyong susuriin kahit kaunti, makikita ninyo ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pagkain at ng pagkain dumaan sa prosesong kemikal. At higit sa lahat, huwag ninyong kalilimutan ang inyong katawan, ang pinakamagaling ninyong guro. Kung madalas kayong nakakaramdam kabak, pakahilo o pakapagod, pagkatapos kumain ng isang partikular na pagkain, tanungin ang inyong sarili dahil kaya ito sa kung saan galing ang pagkain ito at huwag makatubiling alisin ang pagkain iyon sa inyong hapakainan. Huling ngunit pinakamahalaga sa lahat ay huwag mawalan ng pag-asa. Maraming tao ang nag-isip na habang sila'y tumatanda ang pagkakasakit ay natural lamang at kailangan nilang umasa sa gamot o sa kanilang mga anak. Ngunit hindi iyan totoo. Kaya ninyo itong baguhin. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng tamang desisyon sa inyong pang-araw-araw na pagkain, maari ninyong isulat ang inyong sariling malaya, mapayapa at masayang pagtanda. Ang pagising sa umaga at paglabas ngang may kumpiyansa, ang pag-enjoy sa dekalidad na pagkain nang walang takot na may nakatagong sakit sa loob nito, ito ay hindi isang imposibleng pangarap. Ang pag-alaga sa kalusugan ay hindi mahirap o nangangailangan ng profesional na kaalaman. Nagsisimula ito mismo sa inyong kusina. Nakasalalay ito sa kung paano kayo pumipili, nagluluto at nag-imbak kahit ngang kapirasong gulay, isang hiwa ang karne o isang patakang toyo. Kung patuloy ninyo itong isa sa buhay, sinuman ay maaring umabot sa 80, 90 o maging 100 taong gulang na may malinaw na pag-isip, malusok na katawan at malayang buhay. Higit sa lahat, sa halip na maging pabigat sa inyong nga anak, magiging halimbawa kayo ng pagdidisiplina sa sarili, maayos na pamumuhay at pagmamahal sa sarili. Kayo, magsimula na kayo ngayon. Tumayo sa kusina, buksan ang refrigerator, tingnan ang basket ng pagkain at tanungin ang inyong sarili, ano ba ang pinapakain ko sa katawan? Kung ngayon ito ba ay gamot o ito ba ay lason, ang sagot ay hindi lamang magdedetermina ang inyong kalusugan ngayon, kundi pati na rin ang haba ng inyong buhay at kaligayahan sa hinaharap. Hanggang dito, sama-sama natin nilakbay ang isang mahabang landas at inilantat ang 10 pagkain na inangkat mula sa China. Prutas at juicy isda at hipon de lata, processed meat, gatas, kimchi, frozen green peas, asin, toyo at pati, na rin ang bawang at kabute. Sa bawat isa sa mga pagkain ito mayroong nakatagong chemical, heavy metals at nakapipinsalang additives na maring paunti-anting sumira sa inyong katawan araw-araw. Ang pangunahing mensahe na gusto kong bigyan ng diin muli ay ito: huwag ninyong hayaang iklian ng 10 pagkain ito ang inyong buhay. Ang maliit na kapabayaan ngayon ay maaring magresulta sa ilang taon kang pagiga sa kamang ospital at pamumuhay ng umaasa sa inyong anak bukas.
Ngunit sa kabilang banda kung matatak ninyong tatanggihan ito ngayon at gagawa nga malinaw na pagpili sinuman ay maaring mag-enjoy sa malusok at masayang buhay na may malinaw na isipan. Kayo naman ngayon ang kikilos para patuloy na makatanggap nga kapakipakinabang na kaalaman at sekreto sa kalusugan mula sa akin, mangyaring mag-subscribe sa channel na Siglang Ginto at saka mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa mga hinahinalang pagkain na inyong naranasan upang maging babala ito para sa lahat. At huwag kalimutang i-share ang videong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sa ganitong paraan, mas maraming nakatatanda ang maililitas natin mula sa mga potensyal na panganib sa pakainan. Ang kalusugan ay isang kayamanan na hindi mapapalitan ng kahit ano at kapag nawala, hinding-hindi na ito muling mabibili. Kaya ngayong araw, simulan ang paggawa ng ligtas at matalinong nga pagpili sa mismong inyong kusina. Karapat dapat kayong mabuhay hanggang 100 taong gulang. Hindi lamang para mabuhay ng matagal, kundi para mag-enjoy ng malusok, masaya, malaya at buhay na hindi pabigat sa inyong mga anak. Ito ay hindi pangarap lamang. Kung isa sa buhay ninyo, ito ngayon, ito ay isang hinaharap na abot kamay ninyo.